bumabalik na naman ang ingay sa pangalang Kai Sotto. Dahil may mga ulat na maari siyang makabalik sa Gilas, Pilipinas sa darating na November window ng FIBA World Cup Qualifiers. At kung totoo nga ito, natural lang na ma-excite ang mga fans. Kasi matagal na rin nating hindi nakita si Kai na nakasuot ng kulay blue and white, bit-bit ang bandila ng Pilipinas. Alam mo, excited din akong makita ulit si Kai Sotto magsuot ng Gilas jersey. Pero minsan, hindi lahat ng pagbabalik hindi kailangan madaliin. Baka mas tama kung sa February window siya bumalik. At sa vlog na ito, pag-uusapan natin kung bakit. Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang tuhod para sa isang 7'3" player. Hindi lang ito simpleng injury. Ito ang pundasyon ng kanyang movement, balance at explosiveness. Kung hindi pa ito 100% healed, bawat jump, bawat pivot may risk. At sa ganitong sitwasyon, minsan ang pinakamatalinong desisyon ay hindi ang pinakamabilis, kundi ang pinakaingat. Hindi lang ito tungkol sa sakit o discomfort. Ito'y tungkol sa career longevity. Minsan kasi sa sobrang pagmamadali nating makita siyang bumalik, nakakalimutan natin na mas mahalaga ang buhay ng karera kaysa sa isang window ng FIBA. Ang mga report mula sa Japan ay nagsasabing posibleng bumalik si Kai sa B-League sa Enero. Kung totoo ito, ibig sabihin nasa transition pa lang siya mula rehab papunta sa game rhythm. At kung ganon, mas mainam nga na sa February window siya maglaro para sa Gilas, hindi sa November. Bago natin pag-usapan ng Gilas, unahin natin yung realidad. Si Kai ay parte ng isang Japanese B-League team at sa professional basketball, priority ang team na nagbabayad sa'yo. Hindi ibig sabihin nito na wala siyang malasakit sa bayan, ibig sabihin lang kailangan ma-manage ang minutes, recovery at schedule. Sa B-League, hindi lang basta laro ang binabalikan ni Kai, kundi kumpiyansa. Yung bawat rebound, bawat screen, bawat second jump, lahat yan kailangang bumalik sa natural form niya. At para maibalik yon, kailangan ng oras, training at consistency. Ang B-League ang best environment para sa controlled minutes at gradual return. Kasi sa pro setup, may medical staff, may minute restriction, may monitoring. Kapag pinilit sa international game agad, wala kang luxury na yon. Lalo na kung win now mentality ang team. Kung makakapaglaro siya sa Enero, ibig sabihin nasa tamang tempo na siya. May momentum, may timing, at handa ang katawan. At kung dun pa lang siya fully ready, mas mainam nga na sa February window siya bumalik sa Gilas dahil doon magsisimula ang mga big time matchups laban sa Australia at New Zealand. Real talk lang, kung ang makakalaban ng Gilas sa November ay Guam, hindi ito ganoon kabigat na matchup kumpara sa February games. Oo, hindi natin dapat malitin ang Guam, pero kung titingnan natin objectively, malayo ang antas ng talent, depth at system ng Guam kumpara sa mga powerhouse tulad ng Australia at New Zealand. Ang Guam ay may ilang PhilAm players at ilang NCAA trained athletes pero kulang sila sa height at frontline presence. Bagaman may mga Hawaiian players sila na mga American built players, mas madali pa rin silang i-contain kumpara sa mga Aussie at Tall Blacks. Kung tutuusin, kahit wala si Kai, kaya pa rin ng Gilas na makahanap ng paraan para manalo laban sa Guam. Lalo na't makakalaro na si QMB kasama sina Dwight Ramos, AJ Edu at Justin Brownlee. Pero iba na ang usapan pagdating sa Australia at New Zealand. Ito yung mga kalabang hindi mo pwedeng sabayan lang sa hustle o puso. Kailangan mo ng presence sa paint, rim protection at rebounding edge. At doon papasok ang kahalagahan ni Kai Sotto. Hindi lang height ang ambag ni Kai. Kung tutuusin sa sistema ni Coach Tim Cone, si Kai ay magiging anchor ng depensa at pwedeng gamitin bilang pick and roll finisher o high post passer. Yung abilidad niya na magbasa ng depensa at magbigay ng second line protection ay napakahalaga laban sa mga team na may malalakas na frontcourt tulad ng Australia at New Zealand. At kung ipapasok mo siya agad sa November window na hindi pa 100% ang tuhod niya, posibleng maapektuhan hindi lang ang performance, kundi pati ang chemistry ng team. Kasi kung sakaling hindi siya makalaro ng full minutes, kailangan ulit mag-adjust ang rotation ni Tim Cone, sayang ang pagkakataon para makabuo ng consistency. Ang pagkasabik ng fans na makita agad si Kai ay understandable. But sometimes, patience is the key to true progress. If we wait until February, we'll see a more complete, healthy, and motivated Kai Sotto. Hindi yung pilit pinaglalaro kahit alanganin pa.
At kung tutuusin, mas magandang build-up ito sa narrative. Mula sa injury hanggang sa comeback sa B-League sa January at biglang balik sa gilas sa February, parang redemption arc. Pagdating ng window na yon, mas magiging impactful ang presensya ni Kai dahil sa natural na momentum ng kwento niya. Fans will feel that comeback energy. Mas mabigat, mas makabuluhan, at mas inspiring. Higit pa sa stats o minutes, si Kai Sotto ay simbolo ng evolution ng Filipino basketball player. Si Kai ay hindi lang simpleng player. Isa siyang representasyon ng bagong henerasyon ng Pinoy athletes. Yung alam na minsan, ang pagpahinga ay parte rin ng paglaban. At kung pipiliin niya ang tamang timing ng pagbabalik, hindi lang katawan ang mapoprotektahan niya, kundi pati yung legacy na binubuo niya unti-unti. Ang tunay na professional, hindi lang sumusunod sa emosyon. Pinipili niya ang strategy over impulse. At kung iyon ang landas ni Kai ngayon, dapat natin siyang suportahan. Ang hindi paglalaro niya sa November window, kung sakaling piliin nilang ipahinga pa siya, ay hindi senyales ng kawalan ng puso, kundi sign ng wisdom at foresight. Dahil sa huli, mas gusto nating makita siyang lumalaban sa loob ng court sa loob ng 10 taon, kaysa sa pilit na 10 minuto sa isang window lang, tapos may injury lang. Sa basketball, may tamang oras para umatake, at may tamang oras para huminga. Ang November ay pahina lang ng laban, pero ang February, yun ang kabanata kung saan babangon ang bida. Huwag nating kalimutan, ang tunay na warrior, hindi lang yung marunong sumugod, kundi yung marunong maghintay ng tamang sandali para manalo. Because in the end, you don't always have to be there to prove your worth. Sometimes, quiet preparation is enough. So that when the right battle comes, all eyes will be on you once again. At pag bumalik si Kai Sotto sa tamang panahon, hindi lang siya magiging sandigan ng gilas. Magiging simbolo siya ng disiplina, pasensya, at long-term greatness. Dito sa Scouts Huddle, real talk tayo. Kung kulang pa, sasabihin natin. Kung magaling, irerespeto natin. Walang fake news, may perspektibo, hindi ilusyon. Kung trip mong ganitong usapan, like mo na to at mag-subscribe ka na rin para sa mas maraming real talk dito lang sa Scouts Huddle. Thank you.